binanggit mo yung dating panahon ni Rodrigo Duterte. Saan ba mas manipis ang oposisyon? Nung panahon Eh, niya o ngayong panahon ni Pangulong Marcos? ang masasabi ko lang, ngayon wala pa namang kinukulong dahil lumaban sa kanya, di ba? Unang taon pa lang ni Pangulong Duterte, napakulong na niya isang senador. Si Senator Laila de Lima, simulang-simula pa lang, months into yung kanyang termino, inimbestiga na, di ba, ng Kongreso at ng Senado. Tapos inaresto, Pebrero ng 2017. Magpipitong taon na ngang nakakulong yung si Senator Laila. So, di ba, klarong-klarong mensahe yun sa lahat ng political opposition ng panahon na yun, na kahit sino ka pa, kung ayaw ko sa'yo, duduluhin kita. Nung nagkaroon sila ng alitan ng mismo Chief Justice ng Pilipinas, si Chief Justice Sereno, ano nangyari? Kinasuhan ng Solicitor General at sa dulo, natanggal sa pwesto. Diba? Hindi dumaan sa sinimulan impeachment, pero parang nung medyo mabagal yung takbo sa Congress, diniretso na mismong Solicitor General ng Pangulo ang nag-file at ang dulo nun natanggal sa pwesto. So klaro yung mensahe nung panahon niyo. At huwag natin pag-usapan yung mga hindi dinaan sa legal na paraan, yung mga pinagpapatay, mga namatay na media, namatay na abogado, namatay na aktivista, namatay na pare sa panahon ni Pangulong Duterte. At sa marami sa mga namatay na yan, baga hindi siya nababahala. In fact, yung iba dyan, siya pa nagsabi mismo. Diba? Barilin ng mga bishop, halimbawa, sinabi niya yan. Dapat patayin yung mga tumuto. At panahon pa ni Pangulong Duterte, hindi ko makakalimutan. Kapag nag-criticize ka, ang sasagot sa'yo, ano ba ang ambag mo? Diba? Tumulong ka na lang. Diba? Huwag ka ng tama na yung kritisismo. So, diba? Siya ang nanguna nung panahon niya, nung siya ay Pangulo, siya ang nanguna, natapakan sa leeg lahat ng nangahas na tumutol at magpahayag ng kritisismo laban sa kanya. So, nakakagulat lang na biglang-bigla ngayon na wala na siya sa poder, hindi na siya ang Pangulo, siya kaya nagsasabi na sa demokrasya dapat maingay. Yung panahon niya, gusto nga niya tahimik. Lahat sumusunod lang at naghihintay dun sa kanyang kumpas at sa kanyang utos. Oo nga, dagdag pa natin yung mga pinagmumura niya sa media, di ba? Yung ABS-CBN, pina-shutdown niya noong 2020. Oo. Rappler, kinasuhan. Di ba? Sinubukang ipasara. Inquirer, tinatakot. Si VP Leni mismo, member ng cabinet, di ba? Nung parang nagkaroon siya ng maling impormasyon, sumali daw sa rally tutol sa Marcos burial, kung hindi ko nakakalimutan. Pero hindi naman totoo. Tinanggal sa kabinete. So, di ba? Klaro wala talaga siyang pasensya, wala siyang tolerance, wala siyang kabukasan sa anumang tao na kumukontra sa kanya nung siya ang nasa poder. Malinaw yun. Ito, pinaalala hindi niya. Lang salita. Sa gawa. Ito, pinaalala ni Margarita. Hindi lang salita. Go ahead. Hindi lang salita. Tama. Yan kay Trillanes, di ba? Galit na galit sa kay Senator Trillanes. Binawi yung amnesty na naibigay. So, madami. Nako, sa dami, parang meron talaga tayong makakalimutan dahil naging halos pulisiya na siguro na kapag ikaw ay naging kalaban ng Pangulo, hindi ka niya nakakasunadahan, dapat maging handa ka na humarap ng kung ano-anong banta laban sa iyo, di ba? Banta sa iyong kalayaan, papakulong ka. Minsan banta sa iyong buhay, di ba? Pinaka-minimum na banta sa iyong reputasyon, di ba? Sisiraan ka. Si VP Leni, ilang beses pinagbantaan 'yan na sisirain kita, di ba? Ganyan mismo. So, nako, nakakatawa lang talaga na ngayon parang bumaliktad ang mundo at siya ngayon na nagsasabi na hindi, dapat merong ingay sa demokrasya. Dapat hindi nananahimik ang oposisyon. Ginawa niya lahat nga para mawala halos ang oposisyon noong panahon niya. Oo nga. Actually, pag itong mga sinabi niya sa kanyang TV program, kung babasahin natin na walang pangalan, tama no? Tama. Parang, tama yan ang role ng isang opposition sa isang demokrasya. Kaso pag nakita mo ni attribution, galing sa kanya. Yun ang mali. Tama. Tama ba? Hindi ko naniniwala talaga siya. Di sana pinatupad niya nung siya yung nasa poder, di ba?
Kung nung Oo. panahon niya, nakita natin na talagang hinayaan niyang magsalita ang oposisyon, hinayaan niyang i-cover siya ng maayos ng media, hinayaan niyang sino mang kritiko ay walang takot na pwedeng magsalita, 'di ba? Hindi pagbabantaan. Eh di mabibilib ako, 'di ba? Talagang consistent itong taong ito, 'di ba? Advocacy talaga niya yan. Pero eto 180 degrees na pagbaliktad eh. Oo nga, eh, Parang 'no? lahat ng ginawa niya, lahat ng sinabi niya dati, gusto niyang kalimutan na yata natin at maniwala na biglang-bigla overnight, eh, siya na ngayon ay kampiyon ng malayang pamamahayag. Ah, ewan ko, ako personal, hindi ako naniniwala dahil sa aking klarong pag-aalala, ginawa niya ang lahat, 'di ba, para durugin ang institusyon ng malayang pamamahayag at ang free speech sa ating bansa. Oo nga, eh, 'no? Actually, iniisip ko rito, 'di ba marami naman supporter si dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang ngayon? Actually, marami ngang trolls na Oo, nagtatanggol sa kanya. Eh, mukhang dapat kayong mga trolls at saka mga bulag na loyalista dapat, sundin niyo yung mga sinasabi ni Tatay Digong ngayon. Oo, 'di ba sabi niya, "Ang demokrasya maingay, dapat may chatter." So, huwag kayong magagalit 'pag may mga ganitong programa, pinag-uusapan yung mga policies ni Pangulong Marcos at saka yung mga pulisiya nung poon nila, 'di ba? Kasi kung susundin nila itong sinabi ni President Duterte, dapat hindi sila pikon. Tama ba? tama, tama. Naisip ko At yun, eh. saka itigilan na nila yung panunumbat na, "Ano ba ang ambag mo?" O kaya, "Tumahimik ka na lang, tumulong ka na lang." Eh, sinasabi mismo ni President Duterte ngayon na ano, eh, dapat maingay, dapat nagki-criticize ang oposisyon. Bahagi 'yan ng demokrasya. Eh, di Mm, panindigan natin, tingnan natin. Eh, pero yun nga, eh, mm, feeling ko kasi, ah, malakas ang loob niyang sabihin 'yan kasi siya ang wala sa puder, 'di ba? Ang magiging target yung administrasyong kasalukuyan at tingin ko nga gaya ng binanggit ko kanina, baka ito na ang kanyang paghahanda para siya naman ay papasok sa business ng pagki-criticize sa gobyerno, 'di ba? mm. Kabaliktaran ng kanyang pinairal na pulisiya nung siya ang nakaupo. Can you elaborate on that, Attorney Barry? So, mukhang papasukin niya yung gano'ng, situation na siya na yung magiging ano, kritiko ng although ginagawa na naman niya yun, 'di ba? Parang ano ba yung Nagawa na nakikita niya. niyong ano, goal dito? Naging klaro na itong mga pangyayari nitong nakaraang 2 buwan, 'di ba, na yung team unity, 'di ba, na talagang pinangangalandakan nila mula nung kampanya hanggang nakaupo na at lahat, eh, medyo lumalabas na yung mga cracks. Nakikita na natin na baka hindi na buo at hindi na totoo itong unity na matagal na nilang sinasabi. Kita mo naman yung halos open warfare na nagaganap dun sa mga iba't ibang mga personalidad galing dun sa dalawang kampong nagsanib puwersa nung 2022. At klaro na si Pangulong Duterte feeling ko, dun sa kanyang mga pahayag lately, sinisimulan na rin niya na i-ramp up, 'di ba, palakasin yung mga atake niya sa kasalukuyang administrasyon. Bunga nitong unti-unting paghihiwalay na ito. So siyempre kailangan niyang bigyan ng justification. Bakit ka biglang naging critic ng administration? Akala ko ba dapat, tumulong ka na lang? Akala ko ba dati kuwentahan muna ng ambag bago magsalita? Akala ko ba dapat unity ang namumuna, sumunod muna lahat, 'di ba? So kailangan niyang i-justify, kasi baka ibalik sa kanya, 'di ba? So 'yan at senyalis na rin dun sa kanyang mga supporter na bagamat meron nga silang unity noong 2022, moving forward, panahon na para, ah, well, lumihis sa ganiyang Ganun ba? landas, 'di Ano ba ba? At yun? magsimula ng bagong kabanata sa kanilang relasyon sa isa't isa. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa.
Maraming salamat po.